Mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay pupunta sa may DHL ng Ismisani at may ipapadala tayo. At tapos habang nasa sasakyan ako, napapaisip ako sa tagal-tagal ko dito sa Jordan, wala talaga akong napansin na street food. Kung meron man, mga sandwich lang siya. Nag-iisip ako ng pagkain, di ko na malayan, dito na pala ako sa may DHL. At pagkatapos ko nga sa may DHL, binisita ko ulit si Kuya Farouk. At di inaasahan, nagkatagpo-tagpo kami ni na Queenie at Jewel. Hapon na at dumadami na rin mga customer ni Kuya Farouk, kaya sabi ko kina Queenie at Joel, tara na sa labas, at naisip namin na puntahan yung restaurant na bagong bukas daw na Pinoy restaurant. Kunwari, athletic kami daw ni na Joel at Queenie, so naglakad kami diretso hanggang naabot namin ang dati kong bahay. At ito na nga yung dati kong bahay, ayan siya. Nilakad pa namin ng konti at naabot nga namin yung lugar at ito nga ang harapan. Sa harapan may malalaking mapupula dyan kung saan nakasulat ang menu nila. Mamili ka dyan bago ka papasok sa loob. Kung gusto mo yung mga pagkain, pwede kang magtanong sa kanila kung available. Sabi, kabubukas lang daw nila last week. At ngayon ko lang din nalaman kaya ako pumunta dito para maipakita ko sa inyo. At syempre para maranasan ko din kung anong experience din kung paano sila magluto, ano ang lasa at ano ang itsura. Tara, pasok na tayo at ito ang pintuan. Tingnan mo naman, oh, 'di ba? Malawak siya at as in na bagong-bago lahat ang mga gamit nila, upuan, lamisa, lahat. Dumiretso na kami sa may counter at na-meet namin si Kuya Jay. Kuya Jay ang kumuha ng mga order namin. Na-meet din ni Joel yung isa pa dyan na tauhan nila pero hindi ko alam ang pangalan niya. Ayan, nahihiya si Kuya. Sabi ni Kuya kasi nagtanong-tanong din kami kung anong oras sila nagbubukas. Araw-araw daw silang bukas. Tapos magbubukas daw sila mga 9 in 10. Paggabi naman daw sabi, nagsasara daw sila ng 10 pero depende pa rin yan kung yung last customer is mabagal kumain, hihintayin nilang matapos. Tapos umupo na din kami ni na madam at hindi nila inaasahan na dito pala nagtatrabaho ang kaibigan nila. Ayan, nagyakapan na lang sila ni madam kasi nga may trabaho. Siyempre, Pilipino tayo, hindi mawawala ang karaoke at available ang karaoke nila dito. Yan, madam, almost over now. Almost over, let's change. Sakto natapos ang kanta ni Madam, dumating na yung palitaw namin. At ayan, ang lagayan, sosyal. At ayan ang plating nila, o diba? Nakakasosyal. At hindi pa nga kami natatapos, dumating na naman yung halo-halo ni Madam. At ang lamig-lamig ay iwan ko ba to? At iba ang trip niya. Ayan, ganito itsura ng halo-halo nila. Tapos sabi niya, turuan ko kayo guys, ganito maghalo ng halo-halo. Ayan, ganito daw. Kalimutan na niya yung palitaw niya. Nakapokus na siya sa halo-halo. Pero sabi niya, in fairness, masarap daw. Tapos umaapaw daw yung sarap ng leche flan din nila. Ayan yung menu nila sa loob. Napakasimple at pulang-pula din gaya sa labas. At syempre maraming nakalista dyan pero bago kayo mag-order, pwede nyo silang tanungin kung available ba yung mga in-order nyo sa kanila kasi tatanungin nila pa sa kitchen. May mga kababayan din tayong dumating at syempre inalok din sila ng karaoke at pakinggan natin sila. At ito ang total ng aming kinain at aming itinik out. Ayan siya. Tapos na kami niyan, pero syempre kwento-kwentuhan pa. Kaya sabi ko kay Malem, tala, tayo na tayo at maipakita sa labas ng restaurant at maipakita natin sa mga hindi pa nakarating dito. Siya nga pala ang video na ito, hindi siya sponsor ha. Pinapakita ko lang sa inyo kasi marami rin sa inyo ang hindi nakakaalam pa. Sa may dulo ng Buktury Street, makikita nyo itong malaking park. Din sa harap ng park, mayroong liquor store. Tapos sa tawid ng liquor store, makikita ninyo yung restaurant. Ayan na siya. Tatawid lang kayo yung dati itong pharmacy, kaya madali lang siya mahanap. Dito ko na rin tatapusin ang ating istorya. Naway nagustuhan ninyo at kung nagustuhan ninyo, paki-share naman at like na din. Salamat at see you sa susunod na video. Bye sa lahat!